Magandang araw. Magandang araw sa ating lahat, no? Maayong adlaw po sa Kabisayaan, no? Sa Visayas ug sa Mindanao, maayong adlaw. So, mga higala, mga kababayan, huli na po, no? Huli na po si Kalbo. Ha? Si dating Congressman Tebes ay nahuli na sa Timor-Leste, no? So, ano ba? Mukhang masaya-masaya tayo kahit na hindi tayo involved doon sa pangyayaring yon. Pero masayang-masaya tayo, lalo na't mga kababayan, mga kaigsoon, ano? Uhaw na kasi tayo sa yung tinatawag nating yung kriminalidad, yung mga krimen, yung mga gumawa ng krimen, talagang uhaw tayo na mabigyan ng hustisya. Alam kung ano yung naramdaman ko is ganun din ang naramdaman nyo. Kalakaran na yan na talagang noon-noon pa, uhaw tayo sa hustisya. No? Maraming gumawa ng kasalanan na hanggang ngayon hindi nagbabayad. No? So kahit pa yan, marsyalo pa nung araw, yung mga dinukot, hanggang sa dumating sa panahon nila ni Gloria, nila Irap, nagpinoy, nag-Aruyo, nag-Duterte, no? Lalo na nung panahon ni Duterte, nadagdagan lalo yung mga krimen, no? So, ang taong bayan hindi man nagsasalita, talagang uhaw na uhaw tayo sa hustisya. Kaya ito, nahuli yung big time, no? Isang big time na kung saan mababawasan din yung talamak nating sinasabi nga na inhustisya or kung minsan ang sinasabi natin ay ang napaparusahan lang ba ay yung mga mahihirap, no? Ang batas ba ay para lang talaga sa mga mahihirap, pero ang batas ba ay hindi umiiral doon sa mga mayaman, maimpluwensya na mga kriminal. So at least ito nabawasan. So ayan na nga, nakulong na, nahuli na. So ito ang sabi-sabi salamat sa nabasa natin mula sa ng channel to. Ito ay nahuli habang naglalaro ng golf. Kita nyo na ang mga nadikwat or naipon niyang pera, kung sa Bisaya ay yung naipon niyang bahande, ayun, ginagasto doon, no? Hindi nga siya makakauwi dito dahil umiiwas siya sa paglilitis, yun, sigurado yan, mayroong nagpapadala, no? Mausong-uso naman ngayon yung mga money transfer, So, kahit saan kayatang bansa, kung mayroong kang kasabwat dito sa Pilipinas, mapapadalhan ka doon. So, maaaring ito, ganun ang ginawa nito. So, tingnan nyo naman, buhay wanted dito sa Pilipinas, pero buhay sikat siya doon sa Timor-Leste dahil biruin mo nakakapag-golf ba? Kung hindi man golf, tennis o kung ano man yan, basta naglalaro, So, pasalamat tayo dito sa Interpol, no? International Police. So, malaking bagay talaga na ang pulisya o ang pulisya doon sa lugar nila at yung pulis natin dito ay konektado sa International Police din na kung saan US man ang nagsimula niyan. So maraming koneksyon, maraming mga pagkakasundo o sa iba't ibang mga militar o sa iba't ibang mga pulis sa iba't ibang bansa. So mula yata nung maging nasa listahan ito sa Interpol ng US, kumalat na ito sa mga bansa-bansa na kung saan mayroon ding koneksyon ang kanilang pulis, local police sa Interpol. So iyan na, nahuli na, no? Huling-huli na, huli si Kalbo. Yung angas nito na hindi pagharap sa akusasyon, talagang mawawala na ng saysay. Maring nakukulong siya ngayon sa Timor-Leste at hinuhold siya ng
Timor-Leste. Pero yun nga, baka ang mangyari niyan is magre-request tayo. Magre-request na yung ating PNP para siya ay mabit-bit papunta rito. So, yun abangan natin yung magaganap na paglilitis niyan. Pero ang gusto ko pang idagdag dito, no? Tila nakakapanggalaiti kasi itong mga vlogger, ano? Ang inyong lingkod ay kasi simula lang mag-vlog pero noon pa man naobserbahan ko na yung mga vlogger, ano? Lalo na itong mga vlogger ng Duterte, no? Yung mga vlogger na isinilang nung panahon ni Duterte. Kaya lang naman ako nagsasabing tila nakakainis na ang ginagawa ng mga ito. Ay siguro maunawaan nyo ako, lalo na yung mga OFW, ano? Na nahumaling nahumaling sa panahon ni Duterte na talaga ng mga sinuportahan, minahal, tinatawag pa ngang Tatay Digong, no? So ang kasikatan ni Digong tapos nabuhay ito o sinilang yung mga vlogger ay napunta din yung kung anong simpatiya ng mga tao ng mga OFW ay pumunta din sa mga vlogger na ito. So walang question doon, no? Kasi kung nananatili kayo magpahanggang ngayon sa pagiging hindi pa rin kayo naniniwala na si Digong ay may ginagawang kamalian, ando na tayo, pwede nating pagbigyan yan. Pero, ang hindi ko lubos maintindihan dito sa mga vlogger na ito, simula nang itong si Duterte na vlogger din na minamanok nila, na sila yung nag-build up, sila yung naglabas ng mga fake news para lang sumikat, si Duterte, hindi nakakaalam, huwag nyo i-deny, ano? Back up yan nila Muka nung araw. Yan yung mga nagpasimula sa mga vlogging na kung saan ang maraming laman sa mga vlog ni Muka ay paninira, pambabastos doon sa kalaban, at paglalabas naman ng mga misinformation o misleading na mga balita na nagpapataas sa programa o sa pagkatao nitong si Duterte at mga kanyang mga line-up. So, sa madaling sabi, hindi ko na masyadong pahabain yung pagiging maka-Duterte nyo at pagsuporta nyo din sa mga vlogger na yan. Pero ang hindi ko gusto at sana'y kayo magising din, yung paglipat na, no? Yung paglipat na ni Duterte, na naging kakampi na rin siya nila Bantag, nila Tebes, nila Kibuloy, ng SMNI, at higit sa lahat, naging kampi na rin siya doon sa laban ng Pilipinas kontra sa China. No? Na kung saan itong China ay kaagaw natin diyan. At ang nangyari ay sinuportahan na nito ni sinuportahan na ito ni Duterte. Kaya yan ang lubos na hindi ko maunawaan kung bakit patuloy tayong susuporta pa dyan sa mga yan. Kung kay Duterte sumuporta kayo, okay lang. Pero kung pati ba naman yung kaso ni Bantag, kaso ni Kibuloy, kaso ni Tebes, na kung saan puro kadikit niya, lalo na si Bantag dahil siya ang naglagay niyan. Si Kibuloy na kanyang kasanggang dikit sa Davao. At si Tebes na dati rin namang Duterte. So, lahat ng mga yan, puro nakakabit kay Duterte. Pero sabi ko nga, kung kay Duterte kayo, doon na lang dapat, no? Itong mga vlogger ngayon na nag-build up, no? Nakikisawsaw, pinagtatanggol si Bantag, pinagtatanggol si Tebes, pinagtatanggol ang SMNI, pinagtatanggol si Kibuloy, at higit sa lahat katraidoran yung pagsuporta nila sa laban ng China na kung saan inaagaw yung ating karagatan. Yun ang hindi na talaga katanggap-tanggap, ano? Nakakasuklam na yan, nakakasuka na yan. At tina-challenge ko yung mga OFW nating patuloy na sumusuporta dito sa mga vlogger na ito. Siguro naman, maunawaan nyo na kung sino sila, no? Kung sino sila, bakit na
mula sa pagiging Duterte vlogger nila, ay napunta sila ngayon sa pagiging makabantag, makatibis, maka-SMNI, makakibuloy. At nitong huli pa nga, bandang huli, ay maka-China na sila. Pumapayag na wala tayong magawa dyan. Bagamat hindi, alam nyo, bantayan nyo ito. Bagamat hindi sila direktang nagsasabing maka-China sila, pero pinapalaganap nila yung mga salitang hindi natin kalaban yan, kaibigan natin yan, huwag tayong makipag-away dyan, isang missile lang tayo dyan, durog tayo, lahat na, sinasabi na nila, pabor yan sa China yan, no? Hindi lang nila dinidirekta, dinadaan nila sa padaplis-daplis, ika nga. So mga kababayan, yun ang ano ko, yun ang katanungan ko nga sa inyo, no? Naglilingkod pa ba yan sa bayan natin? Yung mga vlogger na mula sa pagiging maka-Duterte ay sumausaw na sa lahat ng mga kalaban ng kapayapaan o kalaban ng bayan. Kung sila sa tingin nyo ay naglilingkod pa, oh well, talagang mukhang mahina na ang ating comprehension at mahina na ang ating pag-aanalisa. No? Kasi alam ko na napapansin nyo na rin na sila ay mga bayaran na, no? Ng mga alipuris. Sinasabi ko mga alipuris yung mga tao na pinagtatanggol ni Duterte kahit may kasalanan, kahit wala sa lugar. So, naway sa programa ko, sa Cardo Kritiko, mapaalala ko sa inyo na yung paglipat mula sa pagiging Duterte hanggang sa iba't iba ng mga kakampi ni Duterte ay may malaking problema dyan. Okay, so maraming salamat at patuloy sana kayo sa pag-subscribe sa ating channel na Cardo Kritiko. Mabuhay tayong lahat at salamat. Salamat sa inyong panunod.